Ang Tuna Festival usa ka talagsaon nga bahin sa General Santos City ug kini ang negosyo giila nga Philippine Tuna Capital tungod sa kadaghan sa isda nga tuna. Dugang pa ang General Santos City o Gensan giisip nga usa ka hayag ug atabay sa daghang isda ug ang mga lokal nga tawo naghanay sa usa ka selebrasyon, ang Tuna Festival, usa ka kapistahan sa mga isda. Kini ang lugar nga adtoan aron imong masaksihan kung unsa kabibo ang syudad. Usa sa mga nag-unang bisita mao si Senador Amy Marcos atol sa Tuna Festival nga gipahigayon sa General Santos City niadtong Setyembre 5 tuig 2024 nga gitambungan sa nagkadaiyang ahensya ug delegado. Matud pa ni Senador nga kinahanglang ayuhon ang mga karaang fishport ug idugang ang cold storage, ice plant ug uban pa para sa atong mga mangingisda. Dali nila sa Gensan and put a proper cold storage facility with proper air blast freezers, stainless fish stalls, ayusin lahat yan, may water supply, and then medyo i-upskill na natin yung mga trabahador natin at kaya na nila lahat ng handling practices on big commercial. Uyon kini sa gihimong resolusyon nga limitahan ang importasyon sa isda. Sang-ayon po ako dyan and we will wholeheartedly support that effort. Importation should be the last resort, not the first. We continue to uphold the capability and priority of our local fishers. Huwag naman paunahin at tuloy-tuloy napapasukin ang nababalitaang fresh tuna galing pa sa Indonesia. Nakakapanghina naman ng tuhod yan. Kinahanglang tutukan sa Department of Agriculture o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ang pagpalit o pagpatuman sa mga proyekto nga wala magamit sa katauhan sama sa fishport o cold storage nga gipasagdan karon. So logically, tama naman ang Department of Fisheries because right now we have 3 bureaus. The National Fisheries Something Institute, ito yung para research and development. Ikalawa, may Bureau of Fishport. Ayan na nga, kung saan nila lalagay yung fishport. Pero yung importante yung fishport sa Gensan, wala. Ano ba yan? Tapos ikatlo, yung BFAR. Yung kilala natin na BFAR, na forever naman nalulusutan. Kung paano naman nakapasok pa yung mga smuggled na isda dito ang bot. Anyway, so there are 3 actually. So those 3 siguro ang dapat instead ng full-blown department, mag-start muna tayo by consolidating all fisheries activities in one group. Nagpasalamat si Senator Marcos sa mga katauhan sa Gensan sa pagpakita og suporta kaniya, ilabi na kang Mayor Lorely Pacquiao. Ceremony, daghang salamat sa imbitasyon ni Mayora Lori. Ang akon pinangga, aton palakpakan ng mga mangingisda, kargador, tindero ug tindera, ang tunay na dahilan na may Tuna Festival, ang aton mga trabahante sa fishport, mga cannery ug tanan mulupyo na nagtrabaho sa inyong tuna industry. Kamo ang tinuod na kasing-kasing sa industriya, kamo ang nagpadagan ni ini. Misaad ang senador nga ipadayon ang pagmugna og mga programa og balaod nga makatabang sa industriya sa tuna sa General Santos City. Imbita ako, nalibay ako sa makinito na pagtawag na liwat sa Gensan. I'm so happy to be here. Congratulations on a very, very successful Tuna Festival, and I hope the Tuna Congress will provide us with solutions. Ayan, I need solution. Kailangan talaga may solution ang atong pinagmamalaki, #1 tuna capital of the world natin. Kaya we have to bring it back. After all, Gensan is not only the city of generals, it's the city of champions, and time and again we've seen it na bumabalik talaga ang Gensan, hindi yan talaga magpapape, magpapadehado. So congratulations at after our fiesta,
Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, nagtipon-tipon ng mga kaibigan, marami tayong na-meet ng mga bagong kaibigan. So, back to work tayo at asahan ninyo, meron kayong kasangga sa Senado. Masyado akong abala sa agrikultura, higit sa lahat, sa pinaka hirap na sektor, ang sektor ng fisheries. So, asahan po ninyo, may fisheries sa spokesperson kayo sa Senado lagi. Maraming salamat. Kini nga balita hatod sa Megaman Capsule and Dietary Supplement for Men. Ako si Fred Castro. Basta balita, radyo sincero. Basta guwapo, sincero.